Maaari po ba namin hilingin sa inyo ang panandaliang katahimikan at magsisimula na ang aming pagsasadula ng Florante at Laura. Muli amin pong hinihiling ang kaunting katahimikan. Kayo, pagkat magsisimula na po ang aming pagtatanghal ng Florante at Laura sa loob lamang ng ilang minuto. Maraming salamat po at muli, maligaya pagdating sa kaharian ng Albania. Bulan ba to? Bulan ba to? Ay, sorry pa. Muli, maligayang pagdating sa kaharian ng Albania. Ayaw nating bulabugin ang mga mababangis na leyon sa loob ng gubat ng Panglaw. Kaya hinihiling po namin ang kaunting katahimikan dahil magsisimula na po ang aming pagsasadula. Maraming salamat po. Sa isang madilim at mapanglaw na gubat, kung saan di nasisikatan ni Pepong Hari ang mga damo at hayop, matatagpuan ang isang binatang nanghihina at nakagapos sa puno ng higera. Siya isang magiting na mandirigma sa bayan ng Albania, ngunit nang siya'y dumating ay agad na dinakip at ipinatapon sa labas ng kaharian. Panagbuhay ng problema ay nangingibabaw sa kagubatan. Mga suliranin sa pag-ibig ang kanya'y lubos na dinaramdam. Dati siya'y tinitingala at ginagalang sa Albanyang hilirang. Ngayon'y nagdurusa sa kaliluhan at kahirapan. Saguano! Saguano! Ako yung nutulungan. Kung sino man makarinig sa akin, ako'y narito kakagapos. O Panginoon, ako'y iyong patawarin sa lahat ng kabiguang aking pasado sa pag-ibig na ipinagkait sa akin. O Tadhara, bakit ka ganyan sa akin? Wala ka nang makikitang mabuti dito sa Albania pagkat lahat ng nagpapakita ng kabutihan ay nasusuklihan ng kamatayan. Naglipa na ang karasan, kalamitan, at pagsasamantala sa kapwa. Kagagawa lahat ito ng Conde Adolfo dahil sa paghahandya at patuloy ng Albania. Laura, nasa na iyong mga sumpa? Nasa na iyong mga pangako? Isa kang taksil! Bakit kaya nagpapakasal ka na sa Conde Adolfo? Habang si Florante walang pagod sa paglabas ng kanyang mga hinanaing, ay may isang gererong nagngangalang Alani. Ang sa gubat din ay naglalakbay. Isang morong wari naliligaw ng landas at naghahanap ng lugar na sa kanya'y giginhawa. Okay lang ang hirap itong nakapasan sa akin. Nag-iisang pag-ibig sa akin ay pinagkait. Lubusang inagaw ng aking amang taksil at sakit. O Laura, Laura kung sinisinta. Ako'y iyong pinagtaksil at iniwan. Hahayaan mo lang ba ako nakagapos nito sa pagkubalan? Mag-isang nagdurusa habang ikay kay Adolfo ay nagpapakasaya. Gusto man kita yung nalimutan, ngunit ang ngalan mo'y nakaupit na sa aking puso at isipan. Alam kong hindi mo maatim ang mahal mo sa kahinapisan. At Ama, bakit mo ako iniwan? Bakit ganito yung tadhana? Bakit kailangan ka bang mamatay ng hiwalay ang ulo sa katawan? Ngayong wala ka namang kasalanan. Napakapait man ang kanyang sinabi. Kahabag-habag at tila wala ng pag-asa. Subalit ako pa rin ay naiingit. Pagkat kanyang amay mahal siyang lubusan. Samantalang aking ama, inagawa na ako ng sinta, kahilingan pa sa aking kamatayan. Huwag ka mag-aalala. Ika ay aking babantayan, tutulungan, dadamayan at gagabayan. Tulong! Sagana! Tulong! Tulong! Kailangan mo nang pakinggan ang kanyang mga sigaw. Gawa hindi pa huli ang lahat.
Huwag saktan ang binatang walang kalaban-laban. Pagkus ako iyong halakay na sagupahid. Estrangerong binata, iyong mata inimulat at sa akin ang itingin. Ligtas ka na sa lubos sa kapahamakan. Laura! Hiliw kong Laura! Sino ka tanong pakay mo sa akin? Ako isang Moro at ngalan ko eh. Hindi isang Moro? Sino ka? Hindi ako makapaniwala isang Moro ang maliligtas sa akin. Oo, ako isang Moro. Subalit ako'y may puso't ng daming din. Huwag ka mag-alala. Aalagaan kita. Alam kong ikay may mabigat na pasanin. Subalit, wala naman akong masamang hangarin. Anong iyong ngalan saan kang nagmulang bayan? Ang ngalan ko'y Sorante. Nagmula sa kanya ang tanong. Bakit mo ako tinutulungan? Di mo ba alatanan na tayo nagmula sa magkaaway ni Manin? Ako'y taga-Persia at ikay taga-Albano. Ako'y isang Moro at ikay isang Kristiyano. Magkaiba man tayo ng bayang pinagmulan. Subalit, walang pinipili ang pagtutulungan. Ako'y nagpapasalamat sa lahat ng kabutihan iyong pinabalas ng pinakamulan. Ay, baka ikay may kilalang isang Moro din. Balita sa Albania siya ay elemento ng dirigma. Ako isa sa kanyang mga tagahanga sa kanyang science faculty. Ang ngalan ni Herodin. Balitang iyay walang katotohanan. Malimit na may marinig na balitang totoo ngayon pagkat kung hindi man dinadagdagan ay kulang naman ang balita. Mabuti pa'y magpahinga ka na lamang muna, kaibigan. Magdamag kitang aalalayan. Salamat. Marami na akong utang na loob sa iyo. Walang anuman yun. Sino pa bang magtutulungan kundi tayo rin parehong sa lungpalan? Ikaw ba hindi natulog, kaibigan? Oo. Para mabantayan ka sa gubat nito. Maraming mababangis na hayop dito. Salamat. Isa kang tunay na kaibigan. Paano kita magpasasalamat? Sa pag-aakala ko kay panatay lang. Subalit, sa aking nakikita ay bigyan niya dinaramdaman. Alam kong mahirap sa liwain ang masalimuot na nakaraan. Subalit, maaari mo ba itong ikwento sa akin nang sa gayo'y gumaan ang kalooban, kaibigan. Alam ko ikay ako mapagkakatiwalaan, kaya sisimulan ko ang kwento ng ako isinilang sa aking tahanan. Ang aking mga magulang ay sila Duca Bisay Prinsesa Floresca. Ako ay pinanganak sa Karihan ng Albania. Ayon sa aking mga magulang, noong ako isang buwan pa lamang, may isang malaking ibag ang nagtangkang ako'y nagpino. Tinawag ng aking ina sa mga nilito upang ako iligtas. Durante? Durante! Akin na na! Ako po mga sabuhin yan ako, Princess. Mag-ingat kami na rin po. Opo. Ako'y pinadala sa Atenas sa edad na 11 upang gawin sa ilang aking karaniwang guru. Doon ko kilala sa dalawang buong sa matematika, astrolohiya at filosofiya at ang aking guru si Atenong Nabusina ang kalooban. Aking nakilala din si Miranda Magpamong Kinong Maestro na naging tapat kong kaibigan. Ayon sa aking mga habang mag-aaral, si Adolfo raw ang tinitingala ng lahat. Ngunit, nang ako'y dumating, siya'y walang naiwan sa huling aking nauusan.
subukin ang inyong galing sa astrolohiya at filosofiya. Tuwing gabi ating nasasaksiyan ang kinang ng mga bituin sa kalangitan. Ngunit sa pamingibabo ni Bebong Hari, misto lang nalalaho ang mga bituin para mabulag. Ang aking katungo ay sagutin, bakit naglalaho ang mga bituin sa kalangitan tuwing bumaliwayway? Adolfo, ang subling kondisileno talino, ang iyong kaalaman ay ibahagi sa lahat. Ang mga talay naglalaho tuwing pagsapit sa umaga. Pagkat kailangan pinapasa kay Pebong Hari, ang ilaw na ito nakailiwanag. Sila ay muling lumilitaw sa tuwing araw ay nagmamahinga na. Ang mga bituin nagbibigay liwanag sa gabing madilim. Magaling, Adolfo. Maaari ka nang umupo. Meron mo bang ibang makakasagot sa aking tanong? Surante, anak ni Duque Briseño Pantas, ang iyong kaalaman ibahagi sa amin lahat. Maestro Antenor, aking gurong kay Dali. Nais ko ibahagi ang aking di pagsakayan kay Adolfo Gorgon. Sa aking pananaw, ang mga tala ay di naglalaho, bagkus ay nakatago lang sa likod ng pebong kaliwanag. Kayo din mga nasa taas at pansinin, ang mga kumukuti-kuti at matala na wari may mga nahiyas sa kalangitan. Tuwing kakagat ang dilim, sila ay muling natin nakikita at mapapansin, sapagkat sila ang nagbibigay liwanag sa ating paligid. Magaling, Surante. Nararapat lang sa'yo, titulong Pantas tulad ng iyong ama. Akin munang i-anyunso ng ating paharan ay magkakaroon ng pagsasadala upol sa buhay ni Reyna Yocasta. Kay Surante ko ibibigay ang papel ni Antioques at si Menandro ang gaganap kay Reyna Yocasta. Ako tama ng Jacqueline! Hindi! Hidramante! Hindi ba nakikita ng Maestro Antenor na ako pinakamahusay sa aming dalawa? Bilang ang araw mo! Florante! Babawiin ko! Kabawian ko! Nagaw mo! Magpapangka bakit pag tatagal at maghiranti. Adolfo, para sa akin. Ang lahat ay pumwesto na pagkat magsisimula ng pagsasadula. Buhay si Florante! Pa kasi ako nasa pagpuno. Pagka, laban na yung kapatid. Ikaw lang ang parang ng aking kamayan! Takot na mamatay! Mamatay ka! Ikaw, Adolfo! Anong nangyayari sa'yo? Nasisiraan ka na ba ng ulong to? Totohanan mo ang pagsasabi lang ito? Hindi ako nakapaniwala magagawa mo ito! Adolfo, ano pumasok sa isip na pinagkakal mo mo yung friend ng mga laban-laban? Dahil sa ginawa mo kay aking pinapadala sa pamatasang ito, inuutos ang bumalik sa bayan ng Albania. Makalipas ang ilang araw ay nakatanggap ako ng liham mula sa Albanyang aking sinilangan. Ito ay pinadala ni Duque Briseño, aking amang minamahal. Dali-dali kong binasa at inalam ang nilalaman. Ayan ang katotohanan, anak. Manalo na ay iyong ina.
Hindi ko na ito ipinaalam sa iyo noon pagkat ayaw kong masira ang iyong pag-aaral, ang iyong mga tuking presyo. O mahal ko, ina. Bakit mo ako iniwan? Iyong loob ay lakasan, Florante. Lumilubos na nakikiramay ko na. Ina, hindi ba nangako ako sa inyo na kung magbabalik ko kung sandugan kayo ng aking tagumpay? Huwag kang masyado malungkot natin. Hindi makakatulong sa iyong katawan ng kalukuhan. Salamat, Fernando, sa katulad ng mga kayo. Lumipas pa ang 2 buwan at nakarating muli sa akin ang isang liham. Ngayon, ito'y mula sa Haring Linseo ng Albana, Sinilangan. Maestro Antador, aking gurong kay ako po ay pinababalik na sa aming bayan. Nasa daong narap po ang aking sasakyan. Florante, lagi mong pagkakatandaan ang bilin na ito. Huwag kang palin ng sa mga taong nakangiti. Bagkus ika'y humanda dahil si Adolfo isang kwaring ahas na naghintay ng tamang panahon upang manggulo. Ika'y kabayan nawa sa iyong daan. Maestro, ang aking ginagalang, ang iyong payo lubos ang pahalaga. Minandro, kaibigan, ako ba iyong sasamahan? Pasya lamang ng aking mga na dapat natin. Oo, ako'y pumapayat ay kay samahan ni Florante, Minandro. Noon ding araw na iyon ay nag-empake na sina Menandro at Florante para sa mahabang paglalakbay. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay, sila ay nakarating na muli sa Albania. Aba! Anak, huwag kang mawala ng pag-asa sa dahil hindi basta-basta. Kailangan kami sa sagot at magiging gabay mo sa buhay. Salamat ka. Siya ka po. Dahil sa po na nalasing ng aking kaibigan sa akin sa seminaryo. Siya po ako magpinunting sa Ang aking pong kalilitan ay ating Kapalitaan mo na lang kayo, Mena. Isang kaya kaibigan. Malaki ang tiwala ko sa'yo. Balang araw, makaganting ang sa'yo sa iyong mga pakit. Ano po nakasadya yun? Eh, sa ating suwan, wala sa mga ninuno natin sa April. Tungkol mo na ako. Compare siya na magano na. Kasi na buwan, malawag. Ito ay pagmuha ng tinatanawag ng sineteran. General Osmani! Adawin pa siya. Hindi nag-atupili ang mag-ama at agad nagsadya sa palasyo ng Haring Linseo ng Albania. Mabuting pagdating, Duque. Kinakailangan ko po ng aking tulong ngayon. Oh, Duque, sino itong binatang iyong kasama? Kahawig niya ang luming girerong aking napanaginipan, yung naikwento ko sa iyong magliligtas sa Albania at Rotorua. Siya ang aking buktunan. Kakarating niyo po lamang mula sa atin. Siya po ay aking harahandog sa inyong yakap. Ibilang na isang basalo ng alaman. Mahal-mahal. Ang mga nagpituran. Ang nakapagduro sa inyo ng bantas. Akin natanggap ang nagpituran sa akin. Tumindig ka, Florante Noguchi. Ako si Haring Linseo, namumuno sa kaharian ng Albania. Mabuting pagdating,
Ngayon din ay gagawin kitang pinuno ng aking hukbo at yasalyo. Florante. Sabi dito na ako kayo mahal ko. Ibigay niyo kayo. Laura, aking anak. Sa kagustuhan na rin ng hari, ang magandang si Laura ay sumama na sa kanilang pagpupulog. Kakaiba ang pakiramdam ang nadama ni Florante. Siya'y litong-lito, halos hindi na tuwid magsalita at laging sumusulyap sa kagandahan ni Laura. Hindi lingid sa kanyang kaalaman na ganun din ang nadarama ng prinsesa Laura. Kaya ganun gagawin ako makayari. Wala lang. Sana tayo magkakilala upang malaman ang isa't isa. Kasi ako masisipag ko. Ika'y aking hinirang na maging pinuno ng aking hukbo na lalaban sa protokol. Ang iyong makakalaban ay si General Osmani na mula sa Persia. Walang kapantay ang kanyang galing. Tanging kapantay na lamang ang nag-iisang alagid na kanyang kababayan. Sa iyong mga palad, Florante, aking iniaas ang kaligtasan ng protokol. Makalipas ang ilang araw, nalalapit na ang digmaan. Subalit si Florante ay hindi pa rin nakapagtatapat ng kanyang pagmamahal sa kanyang iniibig na si Laura. Minsan, sa piging ni Hari Linceo, isang araw bago ang digmaan, nagkaroon ng tsansa si Florante na makausap ng mag-isa ang dalagang sinisinta. Ang ginawa ko na ito. Bakit naman parang ba yung nabasa sa iyo? Alam, ang kalabutan ko is nagmula ang nangyayari. Kung gayon, ay kinalulungkot mo una natin pagkikita. Hindi mo ako nanunuhaan, Laura. Ang kalabutan ko is ang hinang aking damdamin na upos sa'yo na hindi ko maiyan. Subalit, sa pagkakataon, namamatay ko kung hindi mo maibabatid na ikaw ay aking ibig, Laura. At kung hindi ka labisan, ay nais mo bago ako magtungo sa labanan, ay bigyan mo ng liwanag ang sinasabi. Hindi ko nais na lumisan ka ng malungkot, Florante. Sapat lamang ako ngayon. Ngayong araw ng pakikipag-igmaan, ikaw, Florante, ay makikipaglaban sa mga morong mandirigma. Muli, nasa iyong mga palad ang kaligtasan ng Albano at Tora. At para na rin ito sa iyong pagmamahalan. Diyos sa mga bagay, huwag mo pa yung tulong na makahamak sa Florante. Laura, ako'y babalik. Pangako yan. Tatalon kung gaano ang kadali mga akaway upang ikay muli mo sila. Aming narating ang bayan ng Cotonan, sinalubong ng mga morong mandirigma. Yan ang kontrol yan. Kailangan na ng maganda. Gawin natin biglaan ang pagsasalakay upang malito ang mga kalaban. At kaya na kanilang plano, biglaan sumalakay sina Florante at Minato. Sugat mga kasama! Sa marahas na pagsugod nila Florante, ang mga moto'y naguluhan at hindi mawari ang gagawin. Nakipaglaban ang lahat hanggang magtapat sina Florante at Osmani. General Florante, pinuno na ako po protokol. Ang aking sandala ngayon, ang sakatara sa iyong pusong mahal. Kailangan sumali ng mga problema sa akin. Kaya ang bibigyan ko. Ilang taon na ako nakikipaglaban at tagumpay ang lahat ng tatanong ko. Ikay lang lamang habang ako'y leon.
Iniisip ko ang aking minamahal. Subalit doon, aking napansin. Higa.